Kumusta mga kasaliksik? Ang West Philippine Sea, WPS, ay kilala hindi lamang bilang isang mahalagang ruta para sa internasyonal na kalakalan kundi pati na rin bilang isang rehiyon na may napakalaking potensyal sa yamang natural. Sa gitna ng mga tensyon at sigalot sa teritoryo nito, ang yamang langis at gas na natuklasan sa lugar ay nagbigay ng bagong pag-asa para sa Pilipinas. Ayon sa Department of Energy, DOE, tinatayang meron itong 6,203 milyong bariles ng langis at 12,158 bilyong cubic feet ng gas resources. Ang mga numerong ito ay higit na mahalaga para sa isang bansang tulad ng Pilipinas na kasalukuyang umaasa sa inaangkat na langis para matugunan ang lumalaking pangangailangan ng enerhiya. Ayon din sa US Energy Information Administration, ang rehiyon ay maaaring maglaman ng mula 0.8 hanggang 5.4 bilyong bariles ng langis at 7.6 hanggang 55.1 trilyong cubic feet ng natural gas. Ang lawak ng potensyal na ito ay nagdulot ng pandaigdigang interes, hindi lamang mula sa Pilipinas kundi pati na rin mula sa mga karatig bansa, kabilang na ang China. Ang mga yamang ito ay hindi lamang isang mahalagang reserba para sa kasalukuyan, kundi maaaring maging susi para sa hinaharap na pag-unlad ng bansa. Isa sa mga patunay ng potensyal ng West Philippine Sea ay ang Malampaya Gas Field na matatagpuan sa nasabing rehiyon. Ang Malampaya ay itinuturing na isa sa pinakamahalagang pinagkukunan ng enerhiya ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, ito ay nagbibigay ng malaking bahagi ng enerhiya na ginagamit ng bansa na umaabot sa milyon-milyong tahanan at sumusuporta sa iba't ibang industriya. Gayunpaman, habang papalapit ang pag-ubos ng mga reserba sa Malampaya, mahalaga ang muling pagsisiyasat at pagsasamantala sa iba pang bahagi ng UPS upang matiyak na hindi maapektuhan ang supply ng enerhiya ng Pilipinas. Bukod sa kontribusyon sa enerhiya, ang yamang langis at gas ng UPS ay may kakayahang magdulot ng malaking pang-ekonomiyang benepisyo. Kung magagawa ng Pilipinas na gamitin ang mga reserbang ito, maaari nitong mabawasan ang pag-asa sa inaangkat na langis na isang malaking pasanin sa ekonomiya. Ang paggamit sa lokal na yamang langis ay maaaring magbunga ng mas mababang presyo ng produktong petrolyo at mas murang kuryente para sa mga mamamayan. Bukod dito, maaaring lumikha ng libu-libong trabaho ang proseso ng eksplorasyon at produksyon, mula sa teknikal na hanap buhay hanggang sa mga lokal na oportunidad sa mga rehiyong malapit sa WPS. Ang potensyal na ito ay hindi nakalampas sa atensyon ng mga karatig bansa, kabilang ang China, na patuloy na naglalabas ng agresibong pagkilos sa rehiyon. Ang yamang taglay ng West Philippine Sea ay malinaw na nagiging isang pangunahing dahilan ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Ang yamang langis at gas sa rehiyon ay hindi lamang tungkol sa enerhiya, kundi pati na rin sa geopolitikal na impluensya. Ang pagkakaroon ng kontrol sa mga reserbang ito ay nagdadala ng kapangyarihan sa ekonomiya at diplomatikong relasyon sa rehiyon ng Asia-Pasipiko. Subalit, ang yamang ito ay hindi lamang tungkol sa pandaigdigang interes. Para sa Pilipinas, ang WPS ay simbolo ng pag-asa para sa mas maliwanag na kinabukasan ng bawat Pilipino. Sa kabila ng mga hamon at panganib na dulot ng sigalot sa teritoryo, mahalaga na ang yaman ng WPS ay magamit ng patas at alinsunod sa pambansang interes. Ang pangangalaga sa yamang ito ay hindi lamang para sa kasalukuyang henerasyon, kundi para rin sa mga darating na henerasyon ng mga Pilipino. Ang yamang langis at gas ng West Philippine Sea ay nagbibigay ng malawak na pagkakataon para sa paglago ng ekonomiya, seguridad ng enerhiya, at diplomatikong kapangyarihan ng Pilipinas. Gayunpaman, sa gitna ng mga hamon sa teritoryo at agresibong pagkilos ng mga karatig bansa, nananatiling hamon ang pagtataguyod ng karapatan ng Pilipinas sa rehiyon sa pamamagitan ng maingat at maayos na pamamahala. Ang yamang ito ay maaaring maging susi sa mas matatag at masaganang kinabukasan ng bansa. Sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea, maraming insidente ng panghaharas mula sa China ang naitala na patuloy na naglalagay sa Pilipinas sa mahirap na posisyon. Ang mga insidenteng ito ay hindi lamang nagdudulot ng pinsala sa mga ari-arian ng bansa, kundi nagpapakita rin ng patuloy na paglabag ng China sa soberanya ng Pilipinas. Noong Hunyo 2024,
Iniulat ng Philippine Coast Guard PCG ang isa sa mga pinakabagong insidente ng agresyon ng China. Ang dalawang barko ng PCG na patungo sa Ayungin Shoal ay hinarang at pinilit na bumalik ng mas malalaking barko ng China Coast Guard. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa, lalo na't ang Ayungin Shoal ay nasa loob ng Exclusive Economic Zone, EEZ, ng Pilipinas. Ang naturang aksyon ng China ay malinaw na paglabag sa pandaigdigang batas, partikular na sa United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, kung saan kinikilala ang karapatan ng Pilipinas sa nasabing teritoryo. Isa pang makakabuluhang insidente ang naganap noong Agosto 2024. Dalawang barko ng PCG, ang BRP Cape Engaño at BRP Bagakay, ay parehong nasira matapos banggain ng mga barko ng China Coast Guard malapit sa Sabina Shoal. Ayon sa ulat, ang BRP Bagakay ay nagkaroon ng tripyang butas sa itaas ng waterline na nagdulot ng malaking pinsala sa barko. Ang Sabina Shoal ay isa ring bahagi ng EEZ ng Pilipinas, ngunit patuloy itong tinatarget ng agresibong aksyon ng China. Noong Agosto 25, 2024, isang mas seryosong insidente ang naganap. Ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BFR, ang BRP Datu Sanday, ay napalibutan ng hindi bababa sa 8 barko ng China. Kasama sa mga ito ang isang barko mula sa People's Liberation Army Navy, PLAN, ilang China Coast Guard cutters, at 2 tugboat. Ang BRP Datu Sanday ay binomba ng water cannons na nagdulot ng pagkasira ng makina ng barko. Ang insidente ay naglagay sa mga Pilipinong sakay nito sa peligro na nagdulot ng matinding pangamba sa kaligtasan ng mga tauhan ng BFAR. Isa pang nakakabahalang pangyayari ang naiulat noong Agosto 31, 2024 nang 3 beses binangga ng barko ng China Coast Guard na may hull number 5205 ang BRP Teresa Magbanua. Ang aksyong ito ay nagdulot ng man-sized hole sa freeboard ng barko ng Pilipinas, pati na rin mga dents, deformed railings at waterlogged equipment. Ang ganitong klase ng insidente ay malinaw na nagpapakita ng kawalan ng respeto ng China sa soberanya ng Pilipinas. Ang patuloy na agresibong aksyon ng China ay nagdulot ng malawakang pagkondena mula sa iba't ibang bansa. Ang Estados Unidos, Japan, Taiwan, Australia, at European Union ay sama-samang nanawagan sa China na itigil ang mga paglabag nito sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang mga bansang ito ay nanindigan na ang naturang agresyon ay hindi lamang banta sa Pilipinas, kundi pati na rin sa pandaigdigang kaligtasan at kapayapaan. Ang mga insidenteng ito ay patunay na ang tensyon sa West Philippine Sea ay patuloy na tumitindi. Sa kabila ng mga hamon, nananatili ang paninindigan ng Pilipinas na ipagtanggol ang kanyang teritoryo sa pamamagitan ng diplomasya at pakikiisa sa pandaigdigang komunidad. Ang suporta mula sa ibang bansa ay mahalaga upang tiyakin na ang West Philippine Sea ay mananatili sa ilalim ng kontrol ng mga bansang may karapatang legal dito. Ang patuloy na agresyon ng China sa West Philippine Sea ay may direktang epekto hindi lamang sa soberanya ng Pilipinas, kundi pati na rin sa kabuhayan ng libu-libong Pilipinong umaasa sa yamang dagat ng rehiyon. Sa kabila ng yaman ng West Philippine Sea, ang presensya ng mga barko ng China ay nagdudulot ng takot at pangamba sa mga mangingisdang Pilipino na nagre-resulta sa malaking pagbaba ng kanilang huli at kita. Ang dating masaganang pangingisda sa lugar ay napalitan ng pangamba na maaari silang maharas o hadlangan anumang oras. Ilang ulat ang nagpakita ng iba't ibang uri ng harassment na nararanasan ng mga Pilipinong mangingisda mula sa Chinese Coast Guard. Kabilang dito ang pagbomba ng tubig mula sa malalaking barko, pagharang sa kanilang mga bangka, at sa pilitang pagpapalaya sa mga tradisyonal nilang pangisdaan. Ang mga aksyong ito ay hindi lamang nagdudulot ng pisikal na panganib, kundi nagkakaroon din ng negatibong epekto sa kanilang kabuhayan. Maraming mangingisda ang napipilitang umiwas sa mga lugar na dati nilang pinangingisdaan, na nagre-resulta sa mas kaunting huli at mas mababang kita. Bukod pa sa direktang panghaharas, ang patuloy na presensya ng mga barko ng China ay nagdudulot din ng pagkaubos ng mga yamang dagat sa lugar. Ang malakihang paggamit ng China ng mga destructive fishing practices tulad ng dynamite fishing at cyanide fishing
ay nagbabanta sa ekosistema ng West Philippine Sea. Dahil dito, nagkakaroon ng kakulangan sa isda at iba pang yamang dagat na malaki ang epekto sa seguridad sa pagkain ng Pilipinas. Sa pagkawala ng sapat na supply ng isda mula sa rehiyon, mas tumataas ang presyo ng seafood sa mga pamilya na nagdadala ng dagdag na pasanin sa mga ordinaryong mamamayan. Ang pagkawala ng akses sa tradisyonal na pangisdaan ay nagdudulot din ng matinding kahirapan sa mga komunidad ng mangingisda sa baybayin. Maraming pamilya ang umaasa lamang sa kita mula sa pangingisda at sa pagkawala ng oportunidad na makapangisda sa mayamang bahagi ng West Philippine Sea, maraming pamilya ang naghihirap. Ang ilan sa kanila ay napipilitang maghanap ng alternatibong kabuhayan, habang ang iba naman ay nalulubog sa utang upang matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Sa gitna ng mga hamon, ang mga lokal na pamahalaan at iba't ibang organisasyon ay patuloy na nananawagan sa pambansang gobyerno na protektahan ang mga karapatan ng mga mangingisdang Pilipino. Maraming grupo ang humihiling na palakasin ang presensya ng Philippine Coast Guard sa lugar upang tiyakin ang kaligtasan ng mga mangingisda. Ang pagbibigay ng suporta tulad ng mas modernong bangka at kagamitan ay isa rin sa mga panukalang inihahain upang matulungan ang mga mangingisda na magpatuloy sa kanilang kabuhayan sa kabila ng mga banta. Ang West Philippine Sea ay hindi lamang mahalaga sa teritoryo ng Pilipinas, kundi pati na rin sa kabuhayan ng mga Pilipino. Sa kabila ng mga pagsubok, nananatiling mahalaga ang pagtutulungan ng gobyerno, mga lokal na pamahalaan at internasyonal na komunidad upang masiguro ang kaligtasan at karapatan ng mga mangingisdang Pilipino sa rehiyon. Sa pagtatanggol sa kanilang kabuhayan, na ipapakita rin ang paninindigan ng Pilipinas laban sa anumang uri ng pang-aabuso sa West Philippine Sea. Sa kabila ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, WPS, nanindigan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipaglalaban ng Pilipinas ang karapatan nito sa oil exploration sa rehiyon. Sa harap ng mga agresibong hakbang ng China upang i-assert ang kanilang pag-angkin, binigyang diin ng Pangulo na ang eksplorasyon ng langis ay isang mahalagang hakbang upang matugunan ang lumalaking pangangailangan ng bansa sa enerhiya. Ani niya, ang West Philippine Sea ay bahagi ng ating exclusive economic zone at ang mga yamang matatagpuan dito ay pag-aari ng Pilipinas. Idiniin din ni Pangulong Marcos Jr. ang kahalagahan ng proyekto ng oil exploration bilang isang estratehiya upang mabawasan ang pag-asa ng bansa sa inaangkat na langis. Sa kasalukuyan, malaki ang porsyento ng enerhiya ng Pilipinas na nagmumula sa imported fossil fuels na nagdudulot ng pabago-bagong presyo sa lokal na merkado. Ang pagkakaroon ng lokal na supply ng langis at gas mula sa West Philippine Sea ay maaaring magbigay ng mas abot-kayang enerhiya para sa mga Pilipino at magbukas ng mas maraming oportunidad para sa ekonomiya ng bansa. Ayon sa Department of Energy, DOE, kasalukuyang may 5 service contracts ng petrolyo sa West Philippine Sea. Isa na rito ang Service Contract 54 na hawak ng Nido Petroleum Philippines Piti Ltd, na patuloy ang pag-aaral at eksplorasyon sa rehiyon. Ang mga proyektong ito ay mahalagang bahagi ng layunin ng pamahalaan na palakasin ang sektor ng enerhiya ng Pilipinas. Bukod dito, isinusulong din ng DOE ang paggamit ng mga makabagong teknolohiya at pakikipagtulungan sa mga pribadong kumpanya upang matiyak ang epektibo at sustainable na paggamit ng yamang langis. Ginagawa ng pamahalaan ang lahat ng kinakailangang hakbang upang matiyak na ang eksplorasyon ng langis at gas ay naaayon sa pambansang interes at seguridad. Ang mga patakaran sa eksplorasyon ay nakatuon hindi lamang sa ekonomiya, kundi pati na rin sa proteksyon ng kalikasan at mga karapatang pangkomunidad. Pinipilit ng pamahalaan na magkaroon ng malinaw at maayos na sistema upang maiwasan ang mga komplikasyon sa pagitan ng mga lokal na mangingisda at mga pribadong kumpanya. Sa kabila ng tensyon sa West Philippine Sea, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa mga karatig bansa at internasyonal na komunidad upang tiyakin ang mapayapang resolusyon ng mga sigalot. Ang layunin ng administrasyon ay magkaroon ng balanse sa pagsusulong ng karapatan ng bansa habang pinananatili ang kapayapaan sa rehiyon. Ang Pilipinas ay aktibong nakikilahok sa mga diplomatikong usapan gamit ang mga pandaigdigang batas tulad ng United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, bilang basehan sa paglutas ng mga issue.
Ang paninindigan ng pamahalaan ay malinaw. Ang West Philippine Sea ay pag-aari ng Pilipinas at ang yamang langis at gas nito ay para sa kapakinabangan ng mga Pilipino. Sa kabila ng mga hamon, nananatiling matibay ang hangarin ng administrasyon na protektahan ang interes ng bansa at tiyakin na ang eksplorasyon sa WPS ay magdadala ng tagumpay at benepisyo para sa hinaharap ng bawat Pilipino.